Okay, magandang araw mga kabadyads, no? So ito isang problema naman ni customer, ang sabi niya lumalagatok ang kanyang primera at lumalagatok ang kanyang propeller, no? So ipapakita ko sa inyo kung anong problema nito mga kabadyads. So malimit itong mangyari sa Bajaj Maxima at saka yung mga facelift edition na Bajaj, no? So ang problema nito ay yung isolator, no? So ayan mga kabadyads. I-check nyo dito sa makina, hihigitin nyo ang makina, no? So ganito. So ayan mga kabadyads, no. Pag higit nyo ng makina, pag gumalaw yan, ibig sabihin may problema na yung isolator. So napakalakas na ng galaw ng makina niya, no. So ang problema yan ay yung isolator o yung engine support. So yan yung papalitan natin mga kabadyads, no. Kapag nararamdaman yung masyado nang mabibrate sa arangkada o sa primera ang inyong makina, ito ang i-check no. So yan, ganyan ang gagawin nyo. So gumagalaw na ng malaki yung kanyang makina. So kaya mabibrate na ang arangkada ng ating unit, no. So ito ang problema niyan mga kabadyads, no. So isolator o yung engine support. So papalitan natin yan mga kabadyads. Paano ba magpalit nito? So medyo hindi madali ang magpalit nito mga kabadyads, no. So ayan mga kabadyads yung ating gagawin ngayong araw na to. Okay mga kabadyads, no? So ganito ang una nyong gagawin. I-jack nyo muna yung pinaka makina, no? Yung engine, no? So, lalagyan nyo ng supportang jack para pagtatanggal nyo nung rubber isolator o yung engine support at yung pinaka fixing bracket nya, hindi malaglag yung makina. So ganyan ang gagawin nyo mga kabadyads, no? So itututok nyo lang yung jack dun sa pinaka engine, no? So bago nyo luwagan yung fixing bracket at yung para matanggal natin yung rubber isolator, no? So, yan yung pagpapalit ng ating engine support, no? So, ayan mga kabadyads. So, ituturo ko sa inyo kung alin yung dapat nating mga kalasin dito na mga bolt at saka nut. So, luluwagan nyo itong 19mm na nut. So, yan yung nut dun sa ating isolator, no? Tapos, dito sa may part ng engine, may dalawang 17mm dito na nut. So, ayan, luluwagan din yan. Dalawang 17mm yan, itong ginagalaw ko to. Dalawa yan mga kabadyads, yan yung bolt and nut dito sa ating fixing bracket. So yan yung nagko-connect doon sa makina at saka doon sa rubber isolator, no. So ayan mga kabadyads. Tapos dito sa ilalim, sa pinakailalim, so ito yung rubber isolator na hiwalay na. So ayan mga kabadyads, no. Talagang sira-sira na yung rubber isolator. Tapos ito yung 19mm din dito sa ilalim, no. So naka-connect yan dito sa chassis. So, yan yung kadugtong ng ating rubber isolator, no. So, ayan mga kabadyads. Luluwagan nyo din yan para matanggal nyo yung kaputol ng ating isolator rubber, no. So, kung mapapansin nyo yung jack nakatutok dun sa kanyang engine, no, para hindi malaglag yung ating makina. So, ito yung kadugtong nung kabiyak ng ating rubber isolator. Tapos, napansin ko itong ground ng body at saka sa engine, putol na. So, i-repair na rin natin yan, no. Idadami na natin. So, ito yung ating rubber isolator na nabasag na, no. So, kaya ang cambio nyo, lumalagapak na ang primera. Tapos, mabibrate na yung arangkada, no. So, ano nga ba magiging cause nito kapag napabayaan natin? Kapag napabayaan natin yan, malalaglag ang ating propeller, no. Mapupwersa ang ating propeller. So, malalaglag ang roller. So, hindi naman tuluyan malalaglag yung propeller. Ang masama ay yung mga roller niya dun sa pinaka-propeller nalalaglag kapag ka napabayaan natin, no. So ayun, nilagay ko na yung bagong rubber isolator. So isusunod natin tong fixing bracket, no. Yung nagko-connect sa engine at dun sa rubber isolator. So napakalaking bagay nitong ganitong rubber isolator dito sa atin, no, sa makina natin. Hindi naman natin to pwedeng i-fix ng tornilyo lang kasi mawawala naman ng vibrate yung makina. Ang arangkada natin kapag ka nakapix yan magyayanig ang buong body ng ating unit.
So talagang yan ang trabaho niyan para mag-vibrate ng konti para hindi mapuwersa yung ating makina. So ayan mga budgets, nilagay ko na yung fixing bracket. So ilalagay na natin muna itong mga bolt na to. So yung nagko-connect dun sa ating fixing bracket at dun sa engine, no. Tapos hihigpitan na natin yung dalawang 19mm na bolt, no. So yan yung pagpapalit ng ating rubber isolator, no, o yung engine support. So ito karaniwan nangyayari sa Bajaj Maxima at yung model na facelift, no. So ito merong mga ganon. Yung old model natin na Bajaj RE talagang matibay ang engine support nun. So hindi basta-basta bumibigay, no. Ang lumuluwag naman sa kanya yung pinaka nut ng ating bolt dun sa engine support. So yun naman ang lumuluwag. So iisa naman ang nararamdaman kapag ganung maluwag naman yun, yung nut o wala ng nut, mabibrate din sa arangkada. Tapos doon naman sa propeller, ang nagiging epekto niya sa propeller pag doon sa old model, talagang nalalaglag yung propeller. Dito naman sa ating Maxima Z, hindi naman nalalaglag ang propeller. Ang masama nun ay natatanggal yung mga roller. Roller ang nalalaglag, yun ang nagiging problema, no? So kaya kailangan kapag ganito ang unit nyo, no, yung Maxima Z o facelift, so matalas kayo sa pakiramdam dito, no. Kapag nararamdaman yung medyo talagang malakas na yung vibrate ng ating arangkada o yung naglalagato ka na ang makina natin, so i-check nyo na yung ganitong isolator rubber, no. So baka basag na, so kailangan ng palitan, no. Yan yung pagme-maintenance ng ating engine support. So ayan mga kabadyals, no, hinigpitan ko na sa ilalim, medyo mahirap nga lang magpalit nito at talagang hindi biro yung magpalit. So tapos ito naman dalawang 17mm na bolt and nut dito sa fixing bracket, no. So yan yung nagko-connect sa ating makina, no. Tapos isusunod na natin yung kanyang pinaka-ground na naputol, no. So napakalaking bagay naman ng ground na yon. Dahil doon naman sa ground na yon, yung nagko-connect sa chassis at saka yung sa engine, malaking bagay sa starter yon. Kasi minsan ang starter ay humihina kapag yung ground na yon iputol, no. So ayan mga kabadyals, no, ihigpitan na natin yung pinaka 19mm bolt dito na nut dito sa fixing bracket. So ayan, okay na yung ating pag-install ng fixing bracket, no. So ayan, nihigit ko yung makina, hindi na siya gumagalaw, no. So yun yung problema ni customer, no. So ayan mga kabadyals, yung simple tips, no. Tapos itong ground na to, so ito naman yung ating i-repair, no. Malaking bagay ito, kaya kailangan nating i-repair yan. So ihinang natin ng magaling, tapos ikakabit uli natin yan. So ang epekto naman nito, kapag kaputol itong ground na to, humihina ang sikab ng ating starter, no. Humihina yung, akala mo low bat yung ating battery, so humihina ang spark ng starter, no. So yan yung epekto naman itong ground na to. So kaya malaking bagay itong ground na to, pagka naputol, i-check nyo na rin, no. So para hindi magka-problema sa pag-start ng makina. So yan yung ating mga simpleng tips mga kabadyals, no. Bajaj Maxima to mga kabadyals. So ito yung ating video ngayong araw na to mga kabadyals, no. So sana makakuha kayo ng simpleng idea dito sa ating ginawang video na to, no, o ginawang tutorial. So ayan mga kabadyals, okay na yung hinang. So ikakabit na lang natin yan mga kabadyals, no. So ito yung nakakabit dun sa, nagko-connect to dun sa engine at dun sa chassis, no. So ayan mga kabadyals, no. Yung isang dulo niya nasa engine sa may part ng differential, tapos yung isa nandun sa may chassis. So ayan mga kabadyals, no. So maraming salamat nga pala dun sa mga patuloy na sumusuporta sa ating mga tutorial video, no. So sana hindi kayo magsawa sa panonood ng ating mga video, no. Shoutout nga pala sa ating mga Bajaj RE unit na owner, no. So ayan mga kabadyaj, sana makakuha kayo kahit konting idea dito sa mga ganitong tutorial. So ayan mga kabadyaj, so okay na yung ating project ngayong araw na to, no. Bajaj Maxima.